Yung mga motor nyo ba ayaw gumana ng push start, walang display, ayaw gumana ng busina, madali lang ang solusyon dyan mga paps. Mula pa sa Manila hanggang dito sa Negros Occidental, kita nyo naman yung box, walang ka-damage. So dumating na yung ating bagong battery. Kagandahan dito, maintenance free battery na siya with superior quality. Murang battery pero quality. Sa mga magdududa kung legit ba tong battery natin, meron lang naman siyang 32,000 sold. Ayan o, search nyo lang Daewoo battery original. Ito pala yung motor natin, Badja Kawasaki CT150 Boxer. Kung hindi nyo alam yung size ng battery nyo na o-orderin, pwede nyo i-check yan. Ito yung stock natin, meron siyang 5L 5-L. So wala na akong pakialam dito, ito lang 5L lang yung kailangan natin. Dito naman sa Daewoo may 12N 5L-BS. So wala na tayong pakialam dito, wala na tayong pakialam sa 12N, 5L lang. Ito lang yung size nya, 5L. So parehas sila. Kung dito naman kayo sa selection pupunta, click nyo lang ito. Ayan, ito yung pipiliin nyo, 5L. Dun sa mga naka Badja 150, City 150 no. Kung kayo naman ay naka Honda Click, ito yung ginagamit, 4L. Sa the rest, may nakalagay dyan, Raider, YTX. Sulitin nyo na kasi limited stock na lang to. May mga sizes yan, 3L, 4L, 5L, 6.5L. Buksan natin kung ano yung laman. So meron siyang bolt and nut para sa tornilyuhan. Sanyang Energy Products Corporation, ito yung pangalan ng company. Meron din siyang certified product quality, license number. May nakalagay din na 12V 5AH over 10 hour. Hindi ko alam yan. Meron ako dito smart multimeter no. So kahit brand new siya, i-check natin kung ilan yung voltahe niya. Siyempre brand new siya. So minsan kasi 'di ba matagal siya sa mga bodega, minsan nagdi-discharge siya. So dahil para kumpiyansa tayo na ang ikakabit natin full charge, ayan, pumalo siya ng 13.23 volts no. So magtataka kayo, 12 volt lang siya, bakit 13 ang pumalo? Okay lang yan, huwag kayong matakot kasi normal lang po yan kasi brand new pa. Huwag po kayong kakabahan. Ang kabahan kayo is kapag pumalo yan ng 10 volts or 11 volts or 9 volts, 8 volts, baka diskargado yan. O di kaya naman kailangan yung i-recharge. Sukatin naman natin yung lapad at saka yung height. Baka kasi mamaya magkaiba ng brand, magkaparehas ng sukat pero hindi parehas, o di kaya hindi standard. So sa lapad okay naman, parehas sila. Sa height medyo mataas ng konti itong si Motolite, pero goods na yan kasi pasok na siya doon sa box natin. Kung makikita nyo yung clearance, napakaliit lang oh. Ayun, kaya kung napataas naman yung syempre mga paps no, hindi na tayo makahintay, kakabit na natin to. Ito yung positive nya, ito yung negative, kulay blue. So positive always red. So ito lang, meron naman siyang color coding, hindi na kayo magkakamali ng lagay. So simpleng Phillips screwdriver lang kailangan nyo. Ito lang, pwede nyo naman gamitin tong bago, pwede nyo gamitin yung luma, depende sa inyo. So dito sa akin may mga excess ako na wire kasi may in-install ako na ilaw sa sidecar. Dali lang yung tanggalin oh. Kayang kaya nyo na yan. Do it yourself, DIY, or destroy it yourself. Tanggalin na natin yung plastic. So may tatak pa pala siya dyan yung sanyang oh. Saktong sakto lang, clearance pa siya dito sa ibabaw. Konting tips pala mga paps no, lagyan nyo ng konting grasa yung tornilyo nyo para kasi mahigit isang taon nyo yan gagamitin, baka pagtapos ng isang taon kalawang na, hindi nyo na matanggal. Okay na, testingin na natin.
kung i-start. So testing, moment of truth, no. Huwag kayong bumili kapag hindi ito nag-start. Okay, ando na, may neutral na. Start. Siyempre ulitin natin, testing ulit. Patay, neutral, start. Goods na to. Check horn pala tayo mga paps. Yan. Susunod abangan nyo, papalitan natin to, may mas bago tayong darating. Yung busina natin na yan. Maraming salamat, lagay natin sa yellow basket. Dito kayo sa akin bumili mga paps.